Lucas POV. Pakiramdam ko ay nadadaganan ako ng kung ano dahil sa hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sinubukan ko magmulat ng mga mata at ilang ulit na kumurap hanggang sa unti-unting nagliwanag ang paningin ko at napagtanto ko na nasa isang silid pala ako. Puro puti ang paligid at hindi ako pamilyar sa lugar, pero sigurado ako na nasa isang silid ako ng isang hospital. Kung paano ako napunta dito at sino ang nagdala sa akin ay wala akong idea. Malinaw sa isipan ko ang nangyari, pero naging magulo yon matapos na maalala kong isang pagtatagpo na gumulo sa isipan ko. Alam ko na totoong pananakit ng grupo ni Max sa akin, pero malinaw din ang eksena na pumasok sa isipan ko. Para bang nawawalang alaala ito na na-trigger lamang ng nangyari sa akin. Kunot noon na binalikan ko sa isip ko ang lahat, pero isa lang ang sagot na nakuha ko. Posibleng epekto lamang to ng ginawa ni Max at mga katrabaho ko, kaya bigla na lamang akong nanaginip ng ganon. Tama, isa lamang panaginip ang lahat, dahil nangyari yon habang tulog ako o walang malay. Posibleng naglakbay ang diwa ko gaya ng malimit na kwento sa akin ni Luis noon. Mabuti at nagkamali ka na. Agad na sabi ni Kuya Robin nang pumasok to dalang isang plastic bag na hindi ko alam kung ano ang laman. Kuya, nasan ako? Nangihina na tanong. Dito sa ospital, sa San Jose Bermudez. Mabutit may nakakita sa'yo na isinugod ka dito agad. Sabi nito sabay buntong hininga. Napag-initan ako ng mga kasamahan ko sa trabaho, kuya. Inabangan nila ako habang pauwi, hanggang sa sinaktan nila ako. Malungkot at mahinang sagot ko, na tila nagsusumbong sa nakatatandang kapatid. Hayaan mo't akong bahala. Sabihin mo mga pangalan nila na pasampahan ng kaso at ipatanggal ko sa trabaho para magtanda silang lahat. Napatango na lang ako. Dahil hindi ko alam kung paano pasasalamatan si Kuya Robin. Sa kanya na ako nakasandal sa ngayon at alam ko na malaki ang bayarin dito sa hospital ngayong na-confine ako dahil sa kagagawan ng grupo ni Max. Wala namang ibang sasagot sa bayarin ko kundi siya dahil tanging si Kuya Robin lamang ang taong makakapitan ko sa ngayon. Baon na baon ako sa utang sa loob sa kanya at sa totoo lang ay nahihiya na talaga ako sa kanila mag-asawa. Kuya, pasensya na po kung pabigat ako sa inyo ni ate ngayon. Makakabawi rin po ako sa inyo sa oras na gumaling na ako. Totoong sinabi ko, lihim na sumusumpa ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat makabawi lamang sa kanila mag-asawa. Sobra-sobra ang tulong na binibigay nila sa akin, kahit pa pwede naman niya akong pabayaan kung gugustuhin niya. Huwag ka mag-alala, Lucas. Ayos lang sa amin ng ate mo. Ang mahalaga'y gumaling ka at maging maayos ang kalagayan mo. Sa susunod, sumama ka sa amin sa magsimba sa Baklaran. Baka sakaling gumandang swerte mo sa buhay. Sabi ni Kuya Robin. Nakangiti kami pareho nang pumasok ang nurse at tumingin at lumapit sa kabilang kama kung saan may iba rin palang pasyente na ngayon ko lang napansin. Public hospital nga pala to. At hindi niya bago sa akin na magkatabi ang mga higaan. Halos lahat ng mga nako-confine dito. May duty pa ako. Babalikan kita dito pagkatapos ko. Hindi ka masasamahan ni ate mo ngayon dahil may mga customer siya na nakaschedule na gagawin. Paliwanag ni Kuya Robin. Kahit hirap, ay pinilit kong umiti at bumangon na magpaalam ito. Naiintindihan ko na wala akong kahit na sinong pwede makasama dito dahil wala naman akong ibang kapamilya na pwedeng lapitan at tawagan. Siguro kung wala si Kuya Robin, ay baka tuloy na rin ako na maalam sa mundo. Lalo na, at hindi ko alam na may ibang tao pa na gaya niya ang bukas palad na tulungan ako sa kasulukuyan ng sitwasyon ko. Biglain nagkaroon ako na ngayon ng liwanag sa buhay. Gusto kong umasa na magbabago ang takbo ng swerte ko, gaya ng sinabi ni Kuya Robin. Kaya lihim na nalangin ako. Sa pagpikit ko, ay bigla na namang sumakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung dulot ba to ng tama at pananakit sa akin ng grupo ni Max. Dahil meron na naman akong nakita ng mga malabong eksena na bigla na lang sumulpot sa isipan ko. Naguguluhan ako. Malabo, pero tila pamilyar ako. Alam ko na imposibleng mangyari na naranasan at nangyari sa akin ang sumagi sa gunita ko.
dahil memoryado ko ang bawat bahagi ng nakaraan ko. Maliban noong bata pa ako, na iniwan ako ng mga magulang ko sa bahay ampunan sa dahilan na ako mismo hindi ko alam. Minsan naiisip ko, kung may pag-asa pa ba na makita ko sila? Paano kung nasa paligid ko lang pala sila at hindi ko kilala? Iniisip ko rin, kung may mga kapatid din ba ako o may mga lolo at lola na nakakaalam ng tungkol sa pagkatao ko. Napailing ako. Hindi to ang tamang oras para mag-self-pity ako. Dapat nga sanay na ako, lalo pat lumaki ako mag-isa sa mundo. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ng doktor na lumapit pala sa akin, pero hindi ko agad namalayan dahil malayo ang takbo ng isipan ko. Sakit din po ang pakiramdam ko sa buong katawan ko, pero mukhang okay na naman po ako, Dok. Sagot ko. Gusto kong ipakita sa kanya na maayos na ako para payagan na niya ako lumabas at hindi na magtagal pa dito. Alam ko na malaki ang bayarin sa bill dito at hindi kakasyang kakarampot na halagang sinahod ko. Maswerte ka at walang nabali ng mga buto sa katawan mo dahil kung nagkataon ay matatagalan ang recovery mo. Sa ngayon magpahinga ka muna dahil bago pa ang nalamog na muscle mo ay makakaranas ka ng matinding pananakit ng kalamnan at katawan. Mahabang paliwanag ng doktor sa tabi ko. Sa ngayon, bibigyan kita ng painkiller at iba pang gamot na kailangan mo. Tumango ako dahil wala naman akong ibang pwedeng gawin at sabihin. Sa kanya nakasalalay ngayon ang desisyon kung makakauwi na ba ako o mananatili pa ng ilang araw. Dok, gaano katagal po ako mananatili dito? Lakas loob na sagot ko. Kapag bukas maayos ang pakiramdam mo at may lakas ka na para tumayo, ay makakauwi ka na. Isang malalim na buntong hining ang pinakawalan ko. Hindi na ako makapaghintay na makalabas ng ospital na to. Oo nga. At may maayos na higaan dito, pero malaki rin ang kapalit na halaga, kaya hanggat maaari ay ayoko magtagal dito. Kinabukasan ay dumaan si Kuya Robin bago pumasok sa trabaho. Ilang oras din siyang kasama ko dito kagabi na muling binisita ko bago umuwi sa kanila. Pwede ka nang lumabas mamayang hapon. Balita nito sa akin. Sige po kuya, sa tingin ko naman po'y ayos na talaga ako. May naitabi po ako sa ilalim ng higaan ko na pwede mong idagdag na pambayad dito. Nahihiya na sabi ko dahil alam ko na isa na naman to sa dagdag gastusin nila. Alam ko kung paano sila mag-asawa nagsisikap na magkaroon ng sapat na pera para mabuhay ng maayos. Panay ang home service na Ate Lorena para maglinis ng kuko sa mga kapitbahay sa tuwing wala kami ni Kuya Robin at naiiwan siya mag-isa. Pareho silang masipag at sobrang nahihiya ako na naging pabigat palalo ako sa kanila. Sige, ako na bahala doon. Saglit pa, ay nagpaalam na tong pumasok at tulad ng dati, ay naiwan ako mag-isa dito sa ward habang umiikot ang mga mata ko sa paligid at tinitingnan ang mga taong labas-masok din sa lugar kung nasaan ako. Gaya ng inaasahan ko, ay nakalabas ako. Mabilis din na lumipas ang araw at heto'y magaling na ako. Bumalik ako sa trabaho ko, pero nagreklamo ako sa management at natanggal sa trabaho ang grupo ni Max na sangkot sa pananakit sa akin. Lucas, tara sumama ka na sa amin kahit minsan lang mamaya. Ay sa akin na kasamahan ko. Naku, kayo na lang? Nakangiti na sagot ko. Nag-aalangan kasi ako sumama sa kanila, lalo na at hindi ako sanay gumala gaya ng nakagawian nila. Sige na, Kuya Lucas. Matagal ka na naming niyaya pero hindi mo kami pinagbibigyan. Birthday ko, kaya kahit ngayon ang sumama ka na sa amin. Please? Pamimilit ni Abby ang isa sa babaeng kasama namin. Uy, ikaw kaya ang birthday wish ni Abby, kaya sumama ka na. Malakas ang naging tuksuhan sa locker room matapos sasabihin yun ng baklang si Tommy. Natatawa na lang ako sa mga hirit nila dahil kahit noon ay ganito na taga sila. Panay ang buyo nila sa amin ni Abby, bagay na napapansin ko pero pinagkibit balikat ko na lang. Wala akong balak pumasok sa isang relasyon dahil hindi ko alam kung paano ko to dadalhin. Sabihin na nila na wala akong pakikisama pero hindi lang taga ako komportable na lumabas at magsayang ng pera para sa ganitong bagay.
Pasensya na kayo, pero nakapangako na kasi ako sa kaibigan ko na pupuntahan at dadalawin ko siya. Kumakamot sa batok na paliwanag ko. Kita ko kung paano na disappointed na tumango si Abby matapos na marinig ang sagot ko. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya dahil maganda naman to. Nagkataon nga lang na hindi ako lalaking alam kung para sa kanya. Paano nga naman ako titingin sa babae at mangarap na bumubuo ng pamilya kung ako mismo ay malaki ang kakulangan sa sarili at hindi ayaw na matulad sa akin ang magiging mga anak ko kapag dumating ang araw na kailangan nilang tumira sa kalsada dahil sa kawalan ko na maayos sa trabaho at ni walang sariling bahay na matutuluyan. Matapos ang shift ko ay agad na nagpaalam ako. Tulad ng nakagawian ay pumunta ako sa tagpuan namin ni na Luis at iba pang pulubing kasamahan ko dati na naghihintay sa akin para sa rasyon ng pagkain na dala ko. Malaki nang nagbago sa'yo, pero hindi ka pa rin nakakalimot sa amin, Lucas. Sabi ni Mang Kanoy na matagal na ring pulubi sa lugar na ito. Oo nga, Lucas. Maswerte ka't wala ka na dito sa kalsada. Pero higit na maswerte kami dahil libre ang pagkain namin gabi-gabi. Nagkatawanan kami ng mga kaibigan kong pulubi. Masaya silang kasama sa kabila ng kakulangan nila sa buhay. Noon, sila ang tinitingnan kong inspirasyon sa tuwing nawawalan ako ng pag-asa. Sinabi ko sa sarili ko noon na sana'y katulad nila rin ako na may kakayahan na maging masaya sa kabila ng estado ng buhay ko dito sa lansangan. Siya, malalim na ang gabi. Uuwi na ako at baka nag-aalala na si Kuya Robin. Paalam ko. Kilala naman nila si Kuya dahil gaya ko ay may ilan na rin sa kanila ang nakasalumuha to sa kalsada araw-araw na trabaho nito. Naglalakad ako sa makipot na daan kung saan sa dulo'y pansamantalang nagpapalipas ng gabi ang mga kaibigan ko na may nasalubong akong humahango sa tumatakbong babae. Hay, takbo! Sigaw nito na papunta sa direksyon ko. Maang na tiningnan ko to, pero nasagot ang katanungan sa isip ko na makita kong ilang kalalakihan na hinahabol ito. Mabilis ang naging reflex ng katawan ko at hinawakan ko ang braso nito habang sabay niya mabilis na tumatakbo. Sumunod lamang to sa lugar kung saan ko siya hinatak dahil pamilyar ako sa lugar na to at alam ko ang pasikot-sikot dito. May maliit na lagusan kasi dito na ang labas ay sa establishmento na tinutulayan namin ni Luis kapag gabi. Kami ni Luis ang may gawa ng siwang na lagusan dahil may pagkakataon na ibang gwardiya ang na-assign noon kaya pasimple kaming pumupuslit dito. Humihingal na bumaling ako sa babaeng mahigpit pa rin ang hawak ko sa pulsuhan na tulad ko ay naghahabol din ng hininga sa tabi ko. Ligtas ka na. Tanging nasabi ko nang humarap dito. Hindi ko inaasahan na makikita ko magandang mukha nito, lalo na ang mga mata na tila may ibig sabihin ng titigan ko. Salamat, tipid na sagot nito, sabay hatak na kamay niyang hawak ko. Saan ang labas nandito? Walang paligoy-ligoy na tanong nito. Sa itsura pa lang, ay alam ko na mayaman siya. Halata to sa kung paano siya magsalita at umasa na puno ng kumpiyansa at ang muka na sanay na susunod siya. Diyan sa kabila, sasamahan na kita para makalayo ka na dito. Nahihiya na sagot ko. May pinindot siyang device na nakakabit sa kaliwang pulsuhan na aakalain kong isang simpleng relo na tumunog sa kanagsalita sa wikang English na hindi ko maunawaan. Salamat sa tulong mo, pero next time, huwag ka magpagala-gala sa lugar na to na akala mo'y pag-aari ng tatay mo. Natigilan ako sa sinabi niya dahil wala naman akong intensyon na ganon, lalo pat sanay naman ako sa lugar na ito, pero ngayon lang ako na-enkwentro ng ganitong senaryo. Miss, ayos lang. Sanay naman ako sa lugar na to. Dito talaga ako nakatira. Kumakamot sa ulo na katwiran ko, pero natigil to na malalim ang mga mata na ipinukol nito sa direksyon ko. Yang kadaldalan mo ang magpapahamak sa'yo. So better shut your mouth. Irritable na sagot nito. Napailing ako. Iba-iba rin taga mga tao ngayon dahil imbes magpasalamat sa akin ay ininsulto pa ako. Sige na miss, mukhang okay ka naman na. Iwan na kita dito. Diyan ang daan palabas. Turo ko sa isang maliit na butas na ginawa namin ni Luis na natatakpan lamang ng plywood para hindi halata sa mga kawatan na nagkalat sa labas. Tumango ito
at agad na tinungo ang bahagi ng tinuro ko. Teka miss, anong pangalan mo pala? Bigla itanong ko na baging ako hindi ko rin naman inaasahan na sasabihin ko yon. Mas mabuti na hindi mo na malaman at wala kang alam. Pagkatapos sabihin yon, habang blanko ang mukha na bumaling sa direksyon ko. Sumuot na to sa butas at agad naman na nagpaawa sa paningin ko. Napailing na ako. Masyado man yata siyang seryoso at hindi man lamang marunong umiti. Sayang, maganda pa naman sana siya. Pero para siyang Amazona. Kibit balikat na bumaling ako sa ibang direksyon para lumabas sa gate kung saan naroon ang nagbabantay na gwardiya na naging kaibigan na rin namin ni Luis noong mga panahon na dito pa ako natutulog sa gabi. Mabilis ang lumipas ang 3 linggo. Naging maayos ang lahat sa akin sa trabaho. Tulad ng dati, ay gabi-gabi na dumadaan ako sa pwesto ng mga pulubing kaibigan ko at dinadalhan sila ng pagkain galing sa restaurant. Mabait din ang mga amo ko dahil simula ni malaman nilang ginagawa ko na pagtulong sa kanila, ay binibigay niya sa akin yung mga pagkain na di nauubos sa maghapon. Malaking bagay ito para sa mga kaibigan ko. Dahil bukod sa hindi na nila kailangan na maghanap ng pagkain, na kuminsan ipinupulot na lang, gaya ng tinatawag ng maraming na pagpag para may makain lamang, ay hindi na ngayon na may malinis at maayos silang pagkain. Ilang bata rin ang hindi na matutulog ng gutom at iiyak sa gabi dahil kumain sila ng ayos. Ang kaibahan nga lang ay kailangan nila akong hintayin na matapos ang oras ng trabaho ko dahil hindi ako makapunta dito na maaga, lalo na't 12:00 ang oras ng shift na kinuha ko sa araw-araw. Kahit paano nakapagbibigay na rin ako kay Kuya Robin, bagay na nung una ay tinatanggihan niya, pero pinilit ko dahil bukod sa libre na ako nakatira, ay alam ko na gumagastos din sila mag-asawa para sa hospital bills ko noong nakaraang buwan. Lucas, uuwi kami ng ate mo sa probinsya saglit. Maiwan ka dito sa Maynila at ikaw nang bahala dito sa bahay ha? Sabi ni Kuya Robin na makauwi ako. Kadarating lamang din niya at ang sabi may emergency sa probinsya kaya naghahanda niyang asawa niya mga gamit na dadalhin pa uwi sa kanila. Sige po kuya, huwag ka na mag-alala, ako na pong bahala dito. Sagot ko. Salamat kung ganon, baka hindi ka na namin gisingin ng ate mo dahil madaling araw kami aalis para hindi kami abutin ng gabi sa biyahe. Paalam nito. Nakakaunawa na tumango ako. Malaking bagay sa akin ang tiwala ni Kuya Robin. Naiiwan niya ang bahay sa akin kahit pa kailan lang naman nila ako nakasama dito. Tulad ng inaasahan ko, ay nagising akong wala na ang mag-asawa. Tanging ako na lamang ang naiwang mag-isa sa bahay. Mabilis nag-ayos ako ng sarili dahil kailangan ko namang pumasok sa trabaho. Off day ko bukas, kaya may pagkakataon at libreng oras ako para maglinis dito sa bahay. Ito ang malimit na ginagawa ko para makatulong sa dalawa. Pareho rin kasi silang abala at kulang din talagang oras sa mga gawaing bahay. Lalo na at may kanya-kanya kami mga trabaho sa araw-araw. Ang asawa ni Kuya Robin ang madalas magluto at ako naman sa paglilinis ng bahay. Sa maikling panahon ay pakiramdam ko ay naging normal ang buhay ko. Pero hindi ko inaasahan na magbabago to kinagabihan pag uwi ko galing sa trabaho. Dumaan na naman kasi ako sa dating lugar kung saan ay may nakatagpo akong babae. Nagtataka man ako noon kung anong ginagawa niya sa lugar na to. Gayong halatang mayaman siya, ay nasagot itong muli kami nakatagpo ngayong gabi. Pauwi na ako galing kina Luis. Nandito ko napili na dumaan ulit sa isang liblib na iskinita na nakapagitan sa 2 lumang gusali dahil mas malapit ang shortcut na daang tinatahak ko. Medyo madilim, pero sanay na ako dahil abandonadong building ang nadaraanan ko. Maraming takot sa lugar na ito, pero hindi ang totoong kalye na gaya ko, na sanay sumuot sa madilim na sulok na gaya nito, lalo na sa gabing malamig at umuulan. Pabor sa amin ng ganitong lugar, lalo na't sigurado kaming walang mga gwardya ang magpapalaya sa amin, para paalisin kami sa lugar na pagbabantayan ng mga to. Walang pakialam na binabaybay ko ang madilim na iskinita, pero hindi ko inaasahan na masasaksihan ko ang isang tagpo. Nakatutok sa ulo ng isang babaeng nakaitim na kasuotan ng ilang mahahaba at matataas na kalibre ng mga baril
habang nakatayo ito ng tuwid at hindi gumagalaw sa gitna. Sumikdo ang malakas sa kabog ng dibdib ko na mapagsina ang babaeng nakikita ko matapos ko makalapit ng konti sa mga ito. Madilim ang kalsada pero nakikita ko sila dahil naaabot ng liwanag ng ilaw mula sa malaking bagal na gate na kinaroroonan nila. Dahan-dahan ipagapang na lumapit ako sa kanila dahil sigurado ako na hindi pa nila ako napapansin sa mga oras na ito. Sino nagpadala sa iyo dito? Matigas sa tanong na may edad na lalaki sa babaeng kaharap. Sa boses nito, ay alam ko nang nakakatakot to sa paraan ng pagtatanong nito. Sa malamlam na liwanag ng ilaw, kita ko kung paano matapang na nag-angat ng mukha ang babae kahit sa ganitong distansya ay nakikilala ko. Siya ang babaeng tinulungan ko magtago 3 linggo nang nakararaan dahil sigurado kung hindi ko siya nahatak ay baka nahuli na siya ng gabing yon. Pero bakit narito na naman siya at nahuli pa? Walang nagpadala sa akin. Saka sino ka ba? At anong pakialam mo para tanungin ako? Bitawan niyo nga ako, ang babaho niyo at ang papangit pa. Mataray na sagot nito. Napalunok ako. Sa inasal nito, sigurado kung hindi siya basta pakakawalan ng mga lalaking kaharap nito. Kung bakit ba naman kasi ang talas ng dila niya at hindi malamang marunong maging mapagkumbaba. Hindi mo ako maloloko. Ikaw ang babae na huli namin nagtatangka pumasok dito nung nakaraang buwan. Singhal niyang kaharap. Ano ba? Bitawan niyo sabi ako. Ikaw kung magsalita ka, lumayo ka ng konti. Bukod sa hindi ka na naligo, mukhang di ka rin marunong mag-toothbrush. Gusto kong takbuhin ang kinaroroonan ng babaeng walang takot na sumasagot sa mga armadong lalaki na nakapaligid dito. Masyadong mataray at maarte ang babaeng to, kaya hindi na ako magtataka kung sakaling mapahamak talaga to ngayon. Ipasok ang babaeng yan at turuan ng leksyon ng magtanda. Matigas at malakas sa tura ng lalaking kaharap na sa tingin ko ay pinuno ng grupo. Kapag hinawakan niyo ako, pagsisisihan niyo yan. Dahil sinisigurado ko na hindi na magtatagal ang mga buhay niyo. Matigas at matapang din sa sagot nito, sabay baling ng tingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Narinig ko kung paano nagtawanan ang mga lalaking kaharap nito, pero hindi natinag ang babae. Sige, matapang ka ha? Sabi ng isa, sabay kasa ng baril. Saglit na natigilan ako, at huli na, bago ko napagtanto ang sumunod na ginawa ko. May tao sa paligid, mukhang may kasama babaeng to. Sigaw ng lalaki, nasapol sa ulod ng batong ubod lakas na hinagis ko sa direksyon nito. Hanapin nyo! Sigaw ng pinakapinuno. Sino mga kasama mo? Tanong nito sa babae. Hindi kita kaano-ano para sagutin ko. Napakataray talaga nito. Hindi ba niya alam na mapanganib ang lugar na to sa kanya? At lalong nanganganib siya sa kamay ng mga taong halatang mga halang kaluluwa sa paligid niya ngayon. Nagsumiksik tuloy ako sa pader na pinagtataguan ko. Mabuti na lang at madilim talaga dito. At hindi inabot ng liwanag dahil natatakpan din to ng malaking puno mula sa loob ng bakuran na dati ay tingin ko'y abandonadong lugar. Kapag hindi ka nagsalita, papatayin kita ngayon din. Bulyaw ng lalaking malaki ang katawan. Kahit hindi ako sumilip, ay alam ko na siya yon. Base na rin sa nakakatakot na boses niya na kanina ko pa naririnig. Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Tanong ng babae. Bago sumagot ang kausap, ay sunod-sunod na putok ang narinig ko. Napatakip ako ng tenga dahil hindi ko kinayang eksena na nakikita ko. Pakiramdam ko'y naranasan ko na to, lalo na't biglang may kung anong kumislap na alaala na naman na pumasok sa memorya ko. Ibaba niyo ang baril niyo, dahil kung hindi, tutuluyan ko tong amo niyo. Matigas at galit na bulyo ng babae sa mga kaharap. Hindi ko alam kung paano niya nagawa na palitan ng sitwasyon, dahil heto siya ngayon, may hawak na baril at nakatutok sa nakadapang lalaki na kanina lamang itinatakot siya. You bitch! Sigaw ng lalaki habang nakadapa, pero mabilis na natigil yon matapos diinan ang likod nito ng nakapatong na paa ng babae habang nakatutok ang baril sa ulo niya. Hindi niyo ba ako narinig?
Ibaba niyo sabi mga baril niyo! Sigaw niyang muli, pero bago makagalaw ang mga kaharap, ay naiputok na nito ang baril na hawak sa katawan ng kanyang bihag. Ibaba niyo! Sundin niyo siya! Dumadaing sa sakit na sigaw ng lalaki. Para ko nanonood ng action movies dahil kakaiba ang tapang at galing ng babaeng lihim na pinapanood ko. Para siyang si Angel Locsin sa palabas sa TV na napanood ko noon sa isang tindahan ng telebisyon sa kanto nang dito pa ako sa kalye nakatira at may mga pagkakataon na pwede pa ako manood ng palabas sa gabi. Anong kailangan mo sa amin? Tanong ng nahihirapan na lalaki. Alam niyo kung ano kailangan ko. Saan ko matatagpuan si Rafa? Kung ganun, hindi ba silang napadaan dito ang babae? Base sa tanong nito, dahil sinadya niyang pumunta dito dahil may hinahanap siya. Bakit mo hinahanap si boss? Tanong niyang isa pa. Tinatanong kita at hindi ko kailangan na sagutin ang tanong mo. Malakas na aray ang narinig ko sa lalaki matapos diinin ng babaeng sugatang likuran ng lalaki. Sagot! Isa pa ulit putok ang narinig ko at tinamaan ng lalaking nasa tagiliran nito. Maang na sinundan ko ng tingin ang bumagsak na lalaki sa semento. Sa lahat ng ayoko, ay nagbabala kayo ng masama laban sa akin. Sabi nito, sabay munting tutok ng baril sa lalaki na tatapakan ng paa. Saka ko lang napagtanto na hindi lang basta sapatos ang suot nito dahil puro dugo na ang damit ng lalaki na tatapakan nito. Lumabas ako sa pinagkukublihan ko na makita mula sa kabila ay dahan-dahan na kumilos ang dalawang lalaki para marahil sunggaban to. Hawak na mahigpit ang kahoy na nadampot ko at patakbo na sinugod ang mga to at pinalo sa likod at ulo, bagay na ikinagulat ng lahat. Dahil lahat ay nagulat, kaya kanya-kanyang dampot at bunot ng mga baril ang mga to, pero mabilis na babae at nakapagsabayan to sa mga kalaban. 5 sila, pang-anim ang lalaki nakabulagta sa sahig, habang sugatan naman ang pinakapinuno, kaya 4 lang ang nakalaban talaga namin. Sa bilis ng kamay na babaeng iniligtas ko, ay bumagsak agad ang 3. Habang hilo namang napalhod at sapo ang ulo ng lalaking hinampas ko ng kahoy sa ulo at batok. Siguro naman ay nakita mo nangyari sa mga tauhan mo. Huling tanong, nasaan si Rafa? Matalim at napanganib ang aura ng babaeng hindi ko nakitaan ng takot at kaba na tinutukan sa ulo ang lalaki nang hihina na dahil sa dami ng dugong nawala dito. Alerto ko habang pinipigan ng lalaking kausap na makuha ang sagot sa tanong nito dahil wala akong tiwala sa paligid. Saglit pa ay wala nang sumagot sa kanya pero nanlaki ang mga mata ko na makita ang pagbukas ng bakal sa gate. Takbo! Malakas sa sigaw ng babae. Pero napako ang paa ko sa kinatatayuan ko dahil ilang kalalakihan pa ang lumabas dito. Bumisita ka pala, Alondra. Nakangisi na sabi ng lalaki, sabay suyap sa mga wala ng buhay na lalaking nasa paanan namin. What do you want, baby? Tanong pa nito sa babae. Napakurap ako. Mukhang away mag-boyfriend to at nasangkot pa ako. Here! Lahat ay nagulantang. Nang papatukan nito ang nasa gitnang bahagi ng hita ng lalaking paluhod na at namamalipit sa sakit na bumagsak sa lupa. You should know by now na hindi mo ako pwedeng paglaruan at basta gamitin, Rafa. Matalim ang mga mata na sabi ng tinawag na Alondra. Mapapatay kitang babae ka. Sigaw ng lalaking nanginginig, dulot na matinding sakit na tinamo nito. I'm not a mafia princess. Kung hahayaan kitang gaguhin ako na walang kabayaran. Gigil na sabi nito. Sunod-sunod na kasan ng baril ang narinig ko na lalo naging dahilan para ma-freeze ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko inaasahan na ganito katindi ang tagpong masasaksihan ko, lalo na makakita ng babaeng kasintapang nito. Nakakatakot ang mga grupo ng lalaki na kalaban, maging ang mga kaharap namin. Pero mas nakakatakot ang madilim na aura ng babaeng may hawak na baril sa 2 kamay at nakatutok sa mga lalaking kaharap na handa makipagbarilan ng sabayan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento.
At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.